Patch. Attorney Ferdito Pasio, naririnig mo po ba si Sir Jack Arnota? Hello po, magandang gabi po. Opo, rinig ko po kayo. Ayan. No? Sige, balik tayo doon sa sa katanungan natin kanina patungkol doon sa impeachment. Attorney, doon tayo naputol eh. O inabogado nga ba ng Kongreso si Bongbong Marcos, kasi ang sabi ni Claire Castro, si Presidente Marcos daw ay hindi na nagbuo ng kanyang legal or defense team patungkol dito sa posibleng impeachment na kinakaharap niya. Ano masasabi niyo dyan? Siyempre po, alam na naman nila ang mangyayari dyan. That is a foregone conclusion. Hawak nila ang committee, nasa majority sila. At siyempre, yung unang-una naman po ay talaga namang alam natin, yung unang impeachment case na inihain ni Atty. De Jesus ay doomed to fail. At designed to fail also. Yung sa makabayad naman ay talagang alam nyo yung loyalties naman ng grupong yan ni na Titinho at saka ni na Laila de Lima ay talaga naman pong doubtful po yan kasi mga kaalyado yan di ba? Meron silang tactical alliance with the majority. Ang ginawa po kasi nila, yung aming kaso, yung dapat ito ay third, ay binlock nila. Ito po ang maraming ebidensya. Nakita nyo naman po nung pumunta kami sa House Secretary General, male-maleta po ang dala namin, napakaraming mga USB na containing videos, mga dokumento, at comprehensive po yung aming impeachment complaint mula sa insertion, mula doon sa pagkidnap ni Tatay Digong, mula doon sa flood control, ay napakarami po na mga ebidensya. In fact, ito po ay may dati ng demanda sa ombudsman regarding the insertions. So, ito po ay at ang kasama nito ay 23, 24, 25 budgets. Hindi lamang yung 25 budget. So, very comprehensive po. Ngunit sa kasamaang palad ay ito po ay hindi nila tinanggap dahil lamang sa kadahilanang nasa abroad daw yung House Secretary General. So, doon po sila takot kaya ayaw nila talagang tanggapin yun. Attorney, si paring RJ po ito. Nagtataka lang po ako, attorney. Napansin ko, nung kay impeachment po ni PBBM, meron silang ganto. Pero nung kay BP Sara, parang hindi natin nakita itong mga gantong hearing. Parang biglaan na lang na ano. Ano pong masasabi niyo dito? Yun nga po kaya nga po yan ay yung una ay in-invalidate nila sapagkat one-third, yung third mode of transmitting articles of impeachment, yung one-third or more ng membership ng House. Kaya nga po sabi ng Korte Suprema, dapat ay bigyan lahat siya ng kopya ng complaint at yung mga ebidensya because due process requires na sila ay makita muna nila yung ebidensya bago sila bumoto at nagkaroon yata ng mga matibay na patotoo na hindi naman lahat ng mga pumirma ay nakita yung complaint ng impeachment. Basta-basta pumirma na lang for whatever reasons, we don't know how many millions or tens or hundreds of millions of reasons, ay pumirma na lamang. So etong kay VP Sara, in-expect po natin na ito ay talaga namang matutuloy ito sapagkat talaga namang plano nila na hindi nila kayang talunin sa 2028 ay pako-convict na lamang nila para ma-disqualify for public office. Attorney J. Guevara nga po pala ulit. Total na pag nabanggit na rin yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay lang po ba ito na itong si Tito Soto ay nagkokomento at handang-handa na daw sa impeachment laban kay nawala si attorney? Ako nakahabot yan. Ako nakahabot kayo. Ano? Sige. Attorney Jack? Ano? Ipaglalaban mo ba ang kaso mo? Oo naman. Ayop ba yan? Nakakabago naman nila para, di ba? Yung mga kalaban natin yung mga bayaran na to, gusto lang nila tayo makunaw Parang wala na silang kalaban, di ba? Oo. Paano kayo magkakakita? Wala na yung kalaban, nakakunaw na, di ba?
Alam mo, trending na trending to si Oo. Sir Jack. Kasi kung matatandaan mo, kasi ito si Sir Jack, binibenta niya yung bahay niya sa akin. Oo. Sabi niya, Boss Dada, bili mo na tong bahay ko. Magkano ba? Magkano? Itong mga bugok na mga vlogger sa kabila, ginagamit na content yun. Si Coach Oli nga nagsabi na merong isang kaibigan mo yun eh, yung C52, 5254. Sino yun? 6'7". 5'2 yung isang bahay. Ay, yung Pinay. Sinasabi niya na karma daw yan. Yung Yung makamhe? pagbibenta mo. Yung may makamhe. Amoy yun eh. Ako naamoy ko yun. Okay, ano Pagbibenta na. ka ng bahay, nakarma ka nga ba? Oo, naghihirap ka na daw. Pakipaliwanag ka sa kanila. Namumulubi ka na raw, Sir Jack. Pambayad mo daw sa kaso. Yung bahay na yun, magugulok na kasi walang tao. So, sabi ko, magugulok So, hindi na. natitirahan? Hindi na. Sabi ko, magugulok na. Benta ko na lang kahit maluki. Di ba? Di ba, dapat magbenta ka ng bahay, mas mamahal, di ba? Kasi- Ako, kung magkano lang bili ko, yun lang bibenta ko. Hindi ko na Pinagawa mo pa yun. Pinagawa ko may solar pa yun. Uy, Ay, grabe. Solar ah. Solar lang ito. Ano, sonar? Solar. 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 Alam ko sonar. Solar. Sa submarine yun eh. Solar, tapos yung panel, ito. Libre ko na yun. Bilin ko 20 years to pay. Hindi, ako na lang. Hindi na. Ay, wala na Okay. tao nun. Okay lang. Pero balikan natin yan. Pag-uusapan natin yan mamaya. At muli, nagbabalik. Parang vapor. Lulubog lilitaw si Attorney Ferdito Passion. Nandyan po ba kayo ulit? Ay, opo, Parang pasensya na kayo. Medyo unreliable ang mobile data ngayon eh. Palagay ko, may nakita kang magandang babae. Kaya yung signal mo nalilipat. Hindi kaya sinasabotahe tayo ng Malacanang. Oo. O yun, yung tanong mo, James. Eto, tanong kasi si itutuloy ko Boss na Jay. itutuloy ko na yung katanungan ko si Attorney Topacio. Si Tito Soto po kasi. Attorney Soto. May komento laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Handang-handa na daw siya. Bakit nung impeachment ni Marcos Jr., wala man lang siyang komento ni isa? At parang dito ay parang gigil siya dito sa impeachment ni VP Sara, at doon sa impeachment ni Bongbong Marcos ay parang iniilagan niyang makapagkomento doon. Ano po kayang dito? Ano po kayang nakikita niyo ba't ganito na ang ating Senate President? Alam niyo po, isa din yan sa tingin ko ay nagpo-posturing para magka-presidente. Si Senator si SP Soto. Actually, lifelong ambition na po niya yan magpresidente. Kanya lang po, alam nyo, dapat po yan, may nagkikwento po sa akin na dapat yan ang vice president ni GMA noong magre-re-election siya ng 2004. Ngunit, ang nangyari po ay nasilat sapagkat noong nag-raid po yung PIDEA sa bahay ng isang drug lord, ay mayroon pong isang nahuli roon na armadong tao na noong chinek ang background ay isang pulis na officially assigned as security ni Senator Soto. So nagkaroon ng skandalo, he was dropped. Kaya lang dapat vice president na yan. Ngayon, since there is a vacuum, walang mamanok ang Malacanang against Sara Duterte, yun ang pinupuntirya niya kasi at nagagalit siya na hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. At actually, ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Alam niyo po, hindi naman bawal na punahin ng Supreme Court, ngunit as in any other case, since iyan po ay ang third branch of government, di ba tripartite po tayo, legislature, ang ating judiciary, yung executive, hindi po dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalong-lalo na ng isang Senate President. So, labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin, ang sinasabi ni SP Soto, at dapat na po siya ay sitahin ng ating Korte Suprema. At isang grupo pong mga abogado, because kami pong mga abogado, as members of the bar, we are also
first and foremost, officers of the court. At kailangan pong itaguyod namin at bantayan namin ang magandang pangalan ng ating kataas-taasang hukuman. At may attorney, may mga ano pa nga ho, na itong si SP Soto, ito yung parang bagong manok ng mga dilawan para kapag na-impeach nga naman si BP Sara, siya yung papalit na Vice President at ang susunod na i-impeach ay si Marcos para maging, eto na yung maging presidente, si Soto. And naririnig-rinig nyo rin po ba yung mga ganyang ano ngayon? Na ano na nga ng mga dilawan itong si SP Soto? Ay opo, sabagat alam niyo po, the present administration, kasama na dyan si Pangulong Marcos, they cannot afford to have a successor na hindi nila kontrolado. Sa dami ng mga akusasyon laban sa kanila, eto na lang flood control, trilyon na ito hindi maaari na yung susunod na Pangulo ay hindi nila tao at hindi nila kontrolado sapagkat katakot-takot na demandang aabuti nila. Kaya nga po, binraso nila si Boying Remulla na gawing ombudsman with a term of 7 years para maprotektahan ang kanilang interests. Kita nyo naman ang ginawa kay Boying Remulla. Even the rules of the ombudsman were changed. Biglaan. Dapat yan, pag nag-file ka, automatically docketed. Anong ginawa nila kay Remulla? Since ang dami nag-file kay Remulla, gumawa sila ng bagong rule na hindi automatic. Susuriin pa para bago madocket. So, mabigat po. Talagang pinilit po yan, binraso. Lahat ng paraan ay ginawa ng Malacanang para maiupo si Boying Remulla bilang ombudsman. At siyempre, since kung hindi siya magiging ombudsman, kung hindi talagang nag-bend the law, break the law, destroy the law, ignore the law na ang Malacanang, siyempre, kanino tatanaw ng utang na loob yan? Si Boying Remulla. Alam na naman natin, politiko yan at yan ay naging alter ego ng presidente bilang secretary ng Department of Justice. Alam na natin ang purpose kung bakit si Boying ay naririyan sa ombudsman. I mean, wag na nilang insultuhin ang ating talino. Ayun, attorney, si Master Judea po ulit, etong impeachment regarding kay Marcos Jr., may mga sabi-sabi kasi na wala, patay na ito. Pero kayo po, ano sa tingin nyo ito? Dito, pwede pa itong ilaban o talagang tuluyan ng mamamatay ito? O pwede pa mag-file ulit ng impeachment katulad ng yung impeachment complaint na hawak ninyo? Or activated na ba yung 1-year ban dito? 1 year ba na po yan? Sabagat yan po ay tinanggap at inendorso sa speaker at ang speaker ay nilagay sa order of business at dinala sa Committee on Justice. Nagbotohan na sufficient inform para nagpaasa pa pinakita pa kunyari na sila ay patas. Pero alam naman nating eventually papatayin din nila yan when it comes to a voting on whether it is sufficient in substance. So it already has triggered yung 1-year ban. Pwede i-refile yan after 1 year pero 1 year pa yun, matagal po yun. Okay, attorney, patungkol din dyan sa nabasurang impeachment ni Bongbong Marcos, ni President Marcos. Yung sinabi ni Leila de Lima na hindi daw po impeachable offense yung kanyang paggamit ng droga. Tama ba yan? Tama bang statement yan? Lalong-lalo na ng isang dating taga Department of Justice, dating senador, and at the same time nagkaroon ng kaso patungkol sa illegal na droga. Ay alam niyo po yan ay ano po yan yung high crime po yan sapagkat when you use drugs, number 1 ay violation yan ng batas. At pag ikaw ay isang presidente and you are sworn to uphold and protect the Constitution and the laws of the land, ang iyong deliberate na violation ng isang batas maituturing na high crime. Number 2,
kung ikaw ay talagang lulon sa droga, ay apektado ang judgment mo. At dapat mapalitan ka talaga, matanggal ka, sapagkat hindi natin alam kung yung mga desisyon ay batay sa totoong reasoning o ito ay influenced, done under the influence of drugs. Pangatlo po, ay meron po tayong provision sa Constitution, dalawa. Yung unang-una, yung entitled ang mga taong bayan na malaman ang mga bagay with respect to public interest. At it is in the public interest to know whether or not nasa tamang pag-iisip ang kanilang Pangulo. At meron pang isang batas. In case of serious serious problems in the health of the President, ay dapat ipinapaalam. Kapag tinatago po yan, yan ay culpable violation of the Constitution. So, common sense naman po kung ang isang Pangulo ay wala na sa katinuan dahil siya ay na-impluensyahan ng droga, whether palagi o kahit paminsan-minsan lamang, hindi po pwedeng magpatuloy yan sa pagiging Pangulo. Ito po bang mga ginamit ng Congress na grounds para mabasura itong kaso ni Bongbong or impeachment ni Bongbong, pwede din bang gamitin ito ng kampo ni Inday Sara kapag yung kanyang kaso or yung kanyang impeachment ay dinala na sa Committee on Justice? Ay opo, kasi what is sauce for the goose should be sauce for the gander. Alam niyo po, kung i-approve nila na sufficient in substance yung kay Vice President Sara Duterte, ay dapat inaprubahan la yung kay Pangulong Marcos. Bakit? Diba sinasabi nila si Pangulong Marcos hearsay, walang proof, etc. Yung allegation, substance. Alam niyo po, yun pong mga yon ay evidentiary in nature. Ang ibig pong sabihin, kung yung mga allegations i-proven, at yung mga bare recitation of facts which are of public knowledge ay nandoon sa complaint for impeachment na if proven would lead to the impeachment of that officer and his possible conviction, ay dapat po yun i-approve as being sufficient in substance. Hindi naman po kailangan lahat ng ebidensya. However, ang problema nga po, sir, ay yung maraming sustansya, yung aming complaint, yung grupo namin ni Mike Defensor, ay ayaw nilang tanggapin. Dapat yun, attorney, kung substance ang pag-uusapan. Dapat positive talaga dyan si Bongbong Marcos pero nabasura. Pero eto tanong, alam naman natin drama yun Nag-walkout pa si Attorney Acop, etc. Acop? Walkout pa Ay sorry, baka sumunod. Si Attorney Abante. Kamukha kasi, no? Parehas kasi sila style. No, parehas Ito si silang Attorney style. Abante. Pero nabasura yun di ba? Pero hindi ba pwedeng i-overturn yun ng 1/3 votes? Kasi naging parang hindi naman talaga political lang issue dito, hindi naman yung substance talaga 'Di ba? Yung Oo. 1/3 It has votes. to be, yung report ng committee either for or against impeachment ay dapat pong ma-ratify ng plenary. Kung natatandaan niyo po, yung panahon ni Andres Bautista, yung dating chairman ng COMELEC, na kami po ang nag-file ng impeachment complaint. Yung amin pong impeachment complaint na basura sa Justice Committee. Nagulat kami. Ngunit nung dumating sa plenary na overturn po yung dismissal ng Justice Committee at na-impeach po si dating COMELEC chairman Andres Bautista, lamang naging moot and academic sapagkat nag-resign po siya bago nag-umpisa yung hearing. Pero impeached po siya. So sa madaling salita, may pag-asa pa to. Pwede pang mabuhay itong impeachment kay Bongbong Marcos at kung matauhan itong mga contractors natin ay mga congressman natin, pwede pa tayo 1/3 votes. Maasa ka pa talaga. In theory ay pwede po. Ngunit,
in practice, sino ba namang, paano ba naman boboto yung plenaryo na ito ay overturn? Sino bang speaker? Tao nila. Sino bang majority floor leader? Anak ni Pangulo. Though nag-inhibit siya, syempre, yung impluensya niya ay nariyan pa rin. Hindi kasi baka... Hindi po, talagang in reality, hindi po mare-reverse yan sa plenary. It's going to take a major miracle para ma-reverse po yan. Baka ako mismo magulat kung iyan ay i-reverse at sasabihin, uy, dapat ito ay i-transmit na sa Senado. Di ba may sinasabi din yung attorney, yung Makabayan Block ngayon. Doon naman sa impeachment ni VP Sara kasi nadala na doon sa opisina ni Speaker Bogie D yung complaint. Ngayon, sabi ni Ilago, i-fast track daw nila or pwedeng ma-fast track pag pwede nang pagbotohan ng 1/3 or pagbotohan na ng plenaryo agad kahit hindi pa pumupunta doon sa Committee on Justice. Di ba isa yan sa Kung confident sila na may 1/3 may dapat ay i-endorse na ng 1/3. Katulad ng nangyari kay Pangulong kay Sara dati kasi kay Pangulong Erap, di ba gaya 1/3 yun. So, Pero hindi ba yan yung mabilis na nadala sa Senado. Pero hindi ba yan yung isa sa mga grounds nung nag-file sa Supreme Court ng yung motion sa Supreme Court na nag-grant naman? Di ba isa yan sa parang steps na hindi nila sinunod kaya naging unconstitutional yung impeachment kay VP Sara noong 2025? Ang essence po noong desisyon sa Korte Suprema ay may tatlo na pong nauna at iyon po ay hindi inaksyonan. Yung 1/3 ang inaksyonan. Ang sabi ng Korte Suprema, wala kang discretion. Since hindi mo inaksyonan yung unang tatlo at it was supposed to have been transmitted at iyon ay sinasabi mong na-dismiss dahil without action, deemed initiated na po yun. Therefore, the fourth complaint which was one by 1/3 or more than 1/3 ng plenary ng House ay time barred na impeachment proceedings. So ngayon, magkakaroon ng impeachment kay VP Sara, anong ine-expect? Kasama po ba yan sa pinag-usapan nyo kanina sa anniversary ng PDP? Yung patungkol dito, may mga paghahanda ba kayo na gagawin pagdating dito sa impeachment na ito na likelihood ng paglusot nito ay napakataas? O sinabi na ng sinabi na ni Congressman Abante, yung congressman sa Maynila na hindi naman nanalo pero congressman pa rin. Sinabi niya na yun daw ang talagang inaantay nila, impeachment ni VP Sara dahil yun daw malakas ang ebidensya nila. Ang iyong political opponent or for political assassination, ito ay mechanism for accountability. Hindi ito dapat inaabuso. So, tutol po kami rito. Ngunit, hindi naman po miyembro ng partido si Vice President Sara at hindi rin po ako kasama sa legal team. So, ipaubayan namin pagdating sa aspetong legal. Pero sa political, we will be doing our share sa PDP na to raise the consciousness of the people na ito ay kalokohan lamang, ito ay ginagamit lamang to knock out yung bet ng oposisyon sa 2028 na sa tingin nila hindi nila kayang talunin sa patas na eleksyon ay ginagamit nila itong instrumentality of the impeachment para ma-eliminate from the running. Attorney Topacio, J. Guevara ulit. Yung ginawang pagsampa ng Makabayan Block ng impeachment kay Marcos Jr., hindi ho kaya ito ay palabas lamang para gamitin nila sa 2028 election? Opo, ako ay talagang duda po ako dyan sa grupong yan Sapagkat kung sila ay makikinabang, kakampi sila kay Marcos. Kung makikinabang naman sila politically, lalabanan nila si Pangulong Marcos and so on and so forth. Walang interest yan kundi sariling interest po nila. Ewan ko nga kung bakit nag-i-stick yung pangalang Makabayan dyan sa block na yan. Hindi naman Makabayan yan Hindi naman ang ini-advance na interest yan ay interest ng bayan kundi interest nung kanilang grupo na may kaugnayan doon sa longest running insurgency sa buong mundo yung at may kaugnayan sa mga CPP, NPA front organizations.
Ayun, nako. Alam namin masyado kang busy, Attorney Ferdinand Topacio. So hingan ka na lang namin ng iyong final message for tonight para sa mga kababayan natin nanonood, lalo na sa mga nasa ibang bansa. Opo, ang huling mensahe ko na lamang po para sa ating mga kababayan ay huwag po tayong papayag na ilihis ang istorya. Ang issue po ay hindi si VP Sara, hindi si Bong Revilla, hindi si Joel Villanueva. Ang issue ay flood control scam na trilyon. At lumalabas na ang mastermind ay di umano si Martin Romualdez, and the path leads all the way up to Malacanang Palace. Kaya lahat po ay gagawin nila para ito ay ilihis ang istorya, at lahat ay gagawin nila para yung kandidato na hindi nila kayang talunin sa 2028 ay kanilang i-disqualify. So, wag po tayong pumayag, mga kababayan. Patuloy po nating ipahayag ang ating saloobin na ayaw natin ito. Sulatan po natin ang ating mga congressmen, sulatan natin ang ating mga senador, at sabihin po natin na hindi po tayo papayag, ang ating tinig hindi dapat matakpan nitong mga political machinations na to. At sa ilalim ng ating saligang batas, ang makapangyarihan ay ang bayan, hindi ang Pangulo, hindi ang Kongreso, hindi si SP Soto, hindi ang Ombudsman. Taong bayan po ang dapat manaig. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros